Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, napakalakas po ng bagsak ni Jinky Luistro sa opening statement niya. Dito nga po sa panimulang trial sa impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte. Kasi diba ito yung kanilang hanash, ang daming problema ng bansa. Foods, oil prices hike. So, bakit hindi daw yun yung unahin? Let's not forget kung ano yung trabaho din ng House of Representatives. Hindi porket may problema tayo sa fuel or sa oil, sa food supply, hindi na magtatrabaho ang House. Which is yan po yung panampal, ni Jinky Luistro na sana naiintindihan ni Vice President Sara Duterte na ginagawa din nila ang kanilang trabaho kasi para saan pa? 'Di ba yung pwesto nila as a congresswoman or congressman, para saan pa yung House of Representatives kung hindi sila kikilos, kung hindi sila tatrabaho, kung hindi nila tatrabahuin yung kanilang constitutional duties, yung kanilang responsibilities sa mamamayang Pilipino. Kung pwede naman nating pagsabay-sabayin, why not, 'di ba? So ngayon, panoodin natin to. Ito talagang si Sara Duterte, hindi na nga umaten, ang dami pang hanash O, tingnan mo ngayon kung paano siya sinampal ni Congresswoman Jinky Luistro. Alright, sige mga minamahal. Sa inyong lahat, sa aking mga kapwa miyembro ng kapulungan, sa ating mga panauhin na naririto ngayon at sa sambayanang Pilipino. Before we begin, at bago natin ipagpatuloy itong proseso ng impeachment, tandaan natin na hindi lingid sa ating kaalaman na marami pa tayong ibang kinakaharap na problema. Tama. Let us accordingly acknowledge the pressing challenges our country faces. Oil prices are rising. The cost of basic goods is increasing. Ordinary Filipinos feel the weight of daily life more than ever. And yet, even as we undertake this solemn constitutional duty, the House of Representatives does not forget its other responsibilities. Tama. Kahit may impeachment, tuloy pa rin tayo sa iba nating obligasyon. Tama. We have, for example, acted to ease the burden of rising fuel costs, passing a bill authorizing the suspension or reduction of excise taxes. Nariyan na po ang panukalang batas, pinag-aralan, pinag-isipan, at inaasahang makatutulong sa ating mga kababayan. Tama. We also continue to work on measures that address inflation, food security, and social services. Also, just this March 2026, the House has acted on measures that directly affect the daily lives of Filipinos, passing a bill abolishing the travel tax, advancing legislation to institutionalize digital payments in government transactions, and pushing reforms to make public services more. Passing a bill abolishing the travel tax, advancing legislation to institutionalize digital payments in government transactions, and pushing reforms to make public services more accessible and efficient. The House has also advanced key education reforms, including amendments to the Universal Access to Quality Tertiary Education Act and the Presidential Merit Scholarship Program. This is strength and support for students and investing as well in the country's future workforce. And after nationwide consultations across Luzon, Visayas, and Mindanao, the House has pushed forward the long-awaited anti-political dynasty bill with plenary deliberations recently completed. Tama. These actions remind us that governance is a constant balancing act, attending to urgent needs while fulfilling constitutional obligations. Nagigets ninyo? Hindi di porket may mga problema tayong kinakaharap. For example, yung political dynasty, yung sa mga students, fuel price hike,
food supply, tapos insurgency, eclavush. Hindi porket na meron tayong mga problemang kinakaharap ay kakalimutan na natin yung trabaho tungkol nga po dito sa transparency, sa public accountability. So, lahat naman ng po yan, ginagampanan nila. So, hindi porket, nagkukulang daw. Pero kahit hindi naman. So, sabi na lang natin na tumataas yung presyo dito sa langis, hindi naman natin pwedeng kalimutan yung milyon-milyon, bilyong-bilyong ninakaw. Oo. Ng mga certain politician na sila lang po ang nakikinabang at kailangan panagutin ang merong dapat pananagutan dito. So, yan po yung ibig sabihin. Oo. Ni Jinky Luistro, niratratan ba naman itong si Sara Duterte? Hindi ka kasi nakakaintindi eh. Inaasikaso namin lahat. So, hindi de porket meron tayo mga problema, kakalimutan na natin yung issue mo. So, sa madaling sabi, sumagot ka na lang. Bakit hindi ka dumalo? Tingnan ninyo itong si Yusek Claire Castro. Hindi na siya kumuha ng abogado eh. Gets ninyo? Hindi na siya kumuha ng abogado. Sa kinaso sa kanya ni Liviste. Siya mismo yung nag-abogado sa sarili niya. And also, itong si Sara Duterte naman, 16 na nga yung abogado niya, plus abogado pa siya. Tingnan ninyo yung kanyang solusyon. Tatakbo sa Supreme Court, anak ng weteng ng inang yan. Imagine nyo yun tatakbo ka sa Supreme Court, abogado ka, 16 abogado mo. Gets ninyo mga minamahal? Sa 16 mong abogado, wala man lang nakaisip na sumipot dyan. Wala man lang nakaisip na sagutin yung mga tanong, yung confidential funds mo, yung pagnanakaw mo sa kaban ng bayan, 'di ba? Yung pagbabanta mo sa presidente. I mean, sa dalawang impeachment complaint mo, wala man lang talagang nag-isang naglakas ng loob para sagutin 'yan. Bagkus ang hinahanap ninyo, tumulong na naman kayo dito sa maghanap kayo ng kakampi at tulungan kayo ng Supreme Court dahil sinasabi ninyo, question ninyo yung constitutional mandate. Ano pa ba 'yun, mga minamahal? 'Di ba? Yung authorities ng House of Representatives. 'Di ba? Nagigets niyo yung parang dati din. 'Di ba? Kino-question nila yung constitutionality. Parang nalabag na naman yung right of due process. Ano pa bang due process ang hinahanap mo? Anak ng weteng na yan. Pagpatuloy pa ba natin? Sige. Kahit may impeachment, tuloy tayo sa iba nating tungkulin. Tama. Ang ating serbisyo publiko ay hindi napuputol. Hindi tumitigil kahit sa gitna ng pinakamabigat na tungkulin. Tama. Hindi kasi tayo naka-premium eh. Pasensyahan nyo na, mga minamahal. Alright. Okay, nasa na yung next dito? While we scrutinize those in power, we do not lose sight of the hardships faced by the powerless. Tama. Having said that, we proceed today fully aware of our dual duty to hold public officials accountable and to serve the people who entrusted us with this mandate. Tama. And so now, we begin. Dito nagsisimula ang opisyal na pagdinig ng kasong ito. Sa ating pagsisimula, tandaan natin na ang impeachment ay patungkol sa pananagutan sa bayan. Tama. Kaya't marapat lamang na balikan natin ang ating panunumpa. Tama. I do solemnly swear that I will faithfully and conscientiously fulfill my duties. Tama. I serve and defend the Constitution, execute its laws, do justice to every man, and consecrate myself to the service of the nation. Madaling bigkasin, pero mahirap panindigan. Hindi ito simpleng ritual. Ito ay isang pangako, isang panata ng pananagutan, hindi lamang sa batas, kung hindi sa bayan. Let me lay out the agenda for today. First, we establish the ground rules or the guidelines, not as obstacles, but as safeguards. Their purpose is simple: to maintain order, to allow clarity, so that truth may emerge unimpeded. Ang patakaran ay hindi hadlang sa katotohanan. Ito ang daan upang ito'y malinaw na lumitaw. Nagigets ninyo, mga minamahal?
Sa madaling sabi, hindi naman namin napapabayaan yung trabaho namin. Bilang mga kongresista, bilang mga mambabatas ng bansang Pilipinas, merong krisis, inaatupag din naman namin yon. Pero hindi di porket may mga ganyang problema, kakalimutan na namin yung constitutional duty namin na sinumpaan sa ating konstitusyon. Diba? Whatever you call it, mga minamahal, yan po yung process ng impeachment na kailangan pong mag-provide ni Sara Duterte ng mga ebidensya. And hindi naman natin sinasabi na itong si Sara is guilty. Ang sinasabi lang natin, kailangan niyang mag-provide ng ebidensya nang para sa ganon magkaroon ng kalinawan ng iba nating mamamayang Pilipino. Diba? Sara, nasan ka na? Wala, mahina ang ating vice-presidente. Puro lang satsat puro lang kuda. Wala naman palang muka, diba, na ihaharap sa mamamayang Pilipino. Akala ko ba bloodbath? Meron bang bloodbath na hindi na sumipot? Diba? Tapos ang tibay pa. Alright. It's me again, Alicia Ninyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.